Masiglang araw sa inyong lahat, nagbabalik pong muli ang ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Taud at makakasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Magandang araw, Pastor Brian. Magandang araw din, Alexa, at magandang araw din po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay. Yung po mga masugid nating sumusunod sa ating pong palatuntunan, amin po kayong binabati at excited po kami makipag-aralan sa inyo sa araw na ito. Sa tingin ko po, Pastor, magiging malalim ang ating pag-aaraw ngayon. Ano po ba ang New Era of Third Angel's Message? Bakit siya sinabing New Era? Ay kasi itong mensahe ng tinatawag nating righteousness by faith, parang sa atin parang normal lang ito, siguro ay narinig natin ito, pero may kinalaman ito, intertwined ito sa mensahe ng Three Angels Message. Ibig sabihin, kung ang righteousness by faith ay baka narinig na ng panahon pa ni Martin Luther, panahon pa ni John Wesley, mas mabibigyan ito ng tuon ngayon sapagkat dahil itinaas na yung in-exalt na yung law. So pag in-exalt na ang law at malaki na ang tingin natin sa law, mas malaki na yung tingin natin tungkol sa kasalanan. At mas malaki na rin ang tingin natin tungkol sa biyaya. So ito rin yung magpaparating ng pabalita sa lahat ng mga tao. Halimbawa, nangaral ka tungkol sa 10 utos. Di siyempre, maririnig nila sa 10 utos, magkakaroon sila ng damdamin sa kanyang sarili sa makasalanan. Pero at the same time, kung dala-dala mo rin yung righteousness by faith, makikita nila yung malaking pag-asa na napakasimple pala ng kaligtasan sa kanila. At the same time, kung titignan natin yung writings ni Ellen White, may malaki siyang regard. So, hindi ito simpleng mensahe. Ito'y panibagong step kasi merong first angel's message, second angel's message, third angel's message. Tapos pag nag-skip tayo sa Revelation, kasi Revelation 14 yung three angels message, di ba? Pag nag-skip ka papunta sa Revelation chapter 18 verse 1 and 2, makikita mo na eto na yung tinatawag nating, di naman fourth angel's message, ito yung loud cry na kini-carry out ng righteousness by faith. Pakinggan mo. Ang sabi sa Review and Herald, November 22, 1892, pakibasa. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of righteousness of Christ, the sin-pardoning Redeemer. This is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. So parang ini-introduce ni Ellen White yung angel na may glory. Sa buong Revelation, yung angel na may glory ay yung Revelation chapter 18. Pero i-summarize lang muna natin kung ano-ano yung mga binanggit ni Ellen White. Number 1, the time of the test is just upon us. Ibig sabihin, narito na tayo sa panahon ng pagsubok. Pangalawa, the loud cry of the third angel's message has already begun. Nagpasimula na yung loud cry ng three angels message. Ito yung righteousness by faith. Number 3, it began how? In the revelation of the righteousness of Christ. Of course, this is the message of 1888. Number 4, this marks the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. So balikan natin itong scripture, itong Bible verse na ito at tingnan natin kung paano ito pinortray, ano? So Revelation chapter 18. Okay. Revelation chapter 18 verse 1 and 2, pakibasa. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of the devils. And the whole... So, basically, pareho rin ang mga mensahe nila. Babylon is fallen. Tapos sa verse 4, come out of her, my people, lest you shall share the sin. So, ganun din, warning pa rin. Pero kakaiba siya. Kasi ang sabi dito, after these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, great power. So sabi, in the earth was illuminated with His glory. Ibig sabihin ng glory. Ang glory sa Biblia, sa Exodus chapter 33, verse 18, sabi, show me your glory. Sabi ni Moses, show me your glory. Buklatin natin, ano, para makita natin ng konti kung gaano ka-glorious is. Exodus chapter 33. Para lang maintindihan natin. Kasi minsan, pag binanggit yung salitang glory, hanggang doon lang, glory, pero parang mababaw lang. Hindi masyado naiintindihan. Okay? Pakibasa, 33 verse 18. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Tingnan mo kung paano sinagot ng Panginoon. Verse 19.
Verse 19, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Tingnan mo, nung tanungin siya, show me your glory, ang kanyang binabanggit ay yung kanyang goodness, yung kanyang name, yung kanyang graciousness, yung kanyang compassion. So, glory means the character of God. Yung grace ng Diyos. Hindi lang yan sa 34 verse 6, pakibasa. And the Lord passed by before him and proclaimed the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. So, Tuloy. character ulit. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon Ang children. glory is both God's justice and God's mercy. Hindi niya Justice and mercy patatawarin. combined. Hindi niya patatawarin yung nagkasala. Pero ang sino mang tumanggap sa kanyang anak ay makakatanggap ng pagpapatawad. Bakit? Dahil yung anak niya ang naparusahan doon sa hindi niya kayang palampasin. So hindi niya kayang palampasin ang kasalanan, kaya nga namatay ang kanyang anak para maipakita niya rin yung mercy at the same time. So yung glory ng Panginoon na nakita sa Revelation chapter 18, after these things I saw another angel coming down from heaven. Bakit after these things I saw another angel? Kasi doon sa Revelation chapter 14, binabanggit na I saw another angel coming down from heaven. Sabi niya, with the everlasting gospel, saying with a loud voice. So to preach to every nation, kindred, tongue, and people. So ibig sabihin, may misyon na ipinagkakaloob sa buong mundo at ang misyon na ito ay iproklama yung loud cry ng three angels message. Pangalawa, sa pamamagitan ng righteousness ni Christ. Yung righteousness ni Jesus Christ by faith. Ito yung nagmamark ng light na ipinagkaloob unang-una sa Seventh-day Adventist papunta sa buong mundo, sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Hindi lamang para sa Seventh-day Adventist, kundi para sa lahat ng relihiyon, lahat ng mga tao na makakarinig dito, ay magkakaroon ng effect ito sa kanilang buhay. So kung nagsimula itong message nung time of 1888, it means na hanggang ngayon, ito yung dapat Tuloy-tuloy nating pa rin goal. ito. Okay, so unang-una, binanggit na natin na ito na yung pinaka-loud cry. Saan galing yung loud cry? Dito rin mismo. And he cried mightily with strong voice. So, dapat ito i-proclaim ng may kalakasan. Kaya nga tayo ngayon ay gumagamit ng Hope Channel. Bakit? Sapagkat itong message na ito ay kailangan mai-proclaim. Yung everlasting gospel ng Panginoon may kinalaman sa righteousness na nanggagaling kay Jesus Christ. Kaya lang, kasama nito yung fear God. Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin ang kinalaman nito sa three angels message. Pero ngayon, ito yung boosted, yung tinatawag nating amplified message ng three angels message. Kasi sa three angels message, binanggit lang yung everlasting gospel. Pero dito, binabanggit na with a loud voice, una. Pangalawa, lighted up with glory. Ibig sabihin, may napakalaking glorious appearance ito na pag naliliwanagan ng mga tao, lalong lumalakas yung kapangyarihan na tanggapin ang Panginoon. Kaya doon sa isa pang message ni Ellen White sa Early Writings, page 277, sabi niya, I saw angels hurrying to and fro from heaven, descending to the earth, again ascending to the heaven, preparing for the fulfillment of some important event. Pag ganun-ganon sila. And I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth, to unite his voice with the third angel. Nakiki-unite siya. Parehong-pareho message niya, Babylon has fallen, come out of her my people. Yun din, pinalalabas niya sa Babylon yung mga tao. And give power and force to his message. So, nung una, wala pa, timid pa ang Seventh-day Adventist. Kasi pag nag-preach ka ng Sabbath, nag-preach ka ng Ten Commandments, parang hindi siya powerful. Pero pagkasama ng Sabbath at Ten Commandments, at ng sanctuary, at ng kung ano-ano pa natin, pagkain, pagkasama niya yung everlasting gospel, which is Christ, tinatanggap ito ng evangelical world. Pero ang kulang sa kanila, hindi nila pinroclaim yung law na nagbibigay ng malaking idea na makasalanan ang tao. Kasi kung pakiramdam mo, hindi ka makasalanan, bakit ka kailangan ka pang tumanggap kay Kristo? Yun yung advantage na meron ng three angels message. Bakit? Nag-create tayo ng demand at tayo din ang naglagay ng supply.
Nakita mo? Nag-create ka ng demand kasi nung maiproclaim mo yung law, siyempre, yung tao, nagkaroon ng remorse. Nagkaroon siya ng sakit ng puso dahil nasaktan niya. Kaya nga, sabi sa Acts chapter 2, verse 38, nung nag-preach ng early rain si Peter, sabi ng mga tao, they are pricked in the heart. Sabi niya, what must we do? Anong kailangan na? Sabi ni Peter, repent and be baptized for the remission of your sin, and you shall receive the Holy Spirit. So, kung hindi sila nasaktan, hindi sila magre-repent. Ganon din dito, pag pinroclaim mo ang three angels' messages, masasaktan sila. Pero pagka ipinroclaim mo rin yung everlasting gospel, Tatanggapin naman nila. tatanggapin naman nila. So, masakit man, katanggap-tanggap naman kasi nag-create ka ng demand at meron ding supply. Amen? Amen. Kasi ang ibang message ay parang wala naman masyadong law na. Wala na yung law, wala na yan, si Kristo na lang. Pero araw-araw nararamdaman naman nilang sila makasalanan. Kahit na sinabing wala ng law. Kasi medyo kalahati. Ngayon, anong kinalaman nito sa tinatawag nating latter rain? Bago yan, binanggit dito, I saw another mighty angel commission. Great power and glory were imparted to the angel. And as he descended, the earth was lightened up with his glory. The light which attended this angel penetrated everywhere. Lahat ay mapepenetrate nito. So, ito yung hula na sinasampalatayanan natin na makakarating sa buong mundo. At as he carried mighty with strong voice, the work of this angel comes in and the right time to join the last great work of the third angel's message as it swells to loud cry. So, lalaki ng lalaki ito loud cry. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation, which they are soon to meet. Siguro bigyan kita ng konting background. Pag binasa mo ang last day events, early writings, pagdating ng panahon magkakaroon ng tinatawag natin Jacob's trouble, mararamdaman mo na napakamakasalanan mo. Pero at the same time, nandun sa isip mo yung righteousness ni Christ. Bagaman nararamdaman mo makasalanan ka, hindi ka nang panghihinaan kasi alam mo na kino-cover ka ng righteousness ni Christ. Yun din yung katatagan mo para hindi ka mawala. Para pagdating ng Panginoon, hindi ka nawala sa Kanya. Ito pala yung importance ng message na to kasi ito yung magpapanatili sa atin to be faithful during the time of trouble. Faithful, peaceful, restful, joyful. Wow. Magkakasama yun. Dahil dito sa message na ito, magiging faithful ka, peaceful, magiging restful ka at saka joyful. Hindi ka insecure. So para sa akin, Pastor, no, para mercy din siya na hindi ibibigay ng Panginoon na yung time of trouble nang hindi natin nare-receive yung gospel na to. Pero para hindi ka maging mayabang, ipapakita niya rin yung kalakihan ng kautusan na nilabag mo na hindi ka karapat-dapat. Kaya magpapahumble ito sa iyo. Itong message ng tinatawag nating loud cry. Isa pa, binanggit din dito na may kinalaman ito doon sa tinatawag nating event na latter rain. Okay, pakibasa sa early writings, page 85 and 86. While the work of salvation is closing, trouble will come to the earth, and the nations will be angry, yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. At that time, the latter rain, or refreshing from the presence of the Lord, will come, to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured So, out. dalawa ang role ng latter rain, ano? Unang-una, makikita mo na may kinalaman yung loud cry, ano? Yung loud voice of the third angel's message. Bakit? Bago yung loud voice, yung loudest voice ng three angels' message, merong closing trouble coming on the earth. So alam natin sa prophecy, kung alam mo ang prophecy ng maigi, magkakaroon ng trouble sa earth. Sa connections na makikita natin sa writings ni Ellen White, magkakaroon ng malaking disaster sa buong mundo. Magkakaroon ng siguro climate na problem sa buong mundo. At pagka dumating ang climate na ito, ang sisisihin dito ay yung mga tinatawag nilang mga fanatics, mga tatawagin nilang mga terrorist, mga ayaw sumunod. Kasi ayaw nilang sumunod sa batas. Halimbawa, i-implement na nila yung Sunday Law. Pag na-implement na yung Sunday Law, hindi tayo susunod. Pag hindi tayo susunod, tayo yung dahilan kung bakit pinaparusahan ng Diyos ang mundo. Pag pinarusahan na ng Diyos ang mundo, ang tanging paraan para maapis ang Diyos ay i-eliminate tayo. So, pag dumating na yung batas na yun, bubuhos din
yung latter rain. Pastor, pwede niyo po maipaliwanag sa ating mga viewers kung bakit siya tinawag na latter rain, bakit siya may early rain, yung concept Ito'y galing sa Joel, no? So binabanggit dito na magbibigay ang Panginoon ng kanyang Espiritu Santo, ibibigay ito sa pamamagitan ng early rain at saka latter rain. Sa ancient world, sa ancient natin ng mga panahon ng Eastern ancient time, may dalawang uri ng rain. Unang-una, yung early rain na nagpiprepare sa ground. Ito yung nagpapalambot ng lupa. At saka pagka naglagay ka ng seed, ito rin nag-germinate ng seed para tumubo siya. Concept of farming pala Farming ang siya. early rain. So matagal ito pero paunti-unti lang. Pero pag malapit na ang harvest, hindi din siya mamumunga, hindi rin siya mahihinog kapag ka hindi bumuhos yung napakalakas na ulan. So pagbuhos ng napakalakas na ulan, kasama nito yung nutrients ay sisip-sipin niya at pagkatapos ay mahihinog siya. At pagkatapos ng pagkahinog, yung tinatawag nating harvest ng Revelation chapter 15. Saka pa lang isisikel, saka pa lang bubunutin yon at pagkatapos ay isusunugin yung mga iba at yung iba naman ay i-gather sa barn. So yung concept ng latter rain ay maiisip natin ang early rain kasi nangyari sa panahon nila Pedro nung Pentecoste. So marami ang nabinyagan noon. Thousands Makapangyarihan, thousands by the day. Pero in the latter rain, buong mundo ay mapaparatingan ng pabalita ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuhos ng banal na Espiritu. Para pansinin mo, nung panahon ng early rain, pinipersecute ang mga Christians, di ba? Habang pinipersecute sila, siyempre, dalawa ang purpose ng early at saka latter rain. Una, refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice para makapagsalita sila. Bale, ito yung magpupush sa atin Magpupush sa kanila para i-preach mo na yung magsalita. gospel. Oo, boldness. Pangalawa, to prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Kasi kung titignan natin sa Revelation chapter 6 verse 17, o yung huling verse ng Revelation chapter 6, may tanong may tanong sa Biblia, pakibasa sa last verse ng 6:17. 6, pakibasa. For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Now, who shall be able to stand? Napakalaki nung plague na darating. Ang tanong, di ba lahat sila magkakaboil, lahat sila magkakaano. Pagka may latter rain ka, hindi ka tatamaan ng mga yun. Which is latter rain, Holy Spirit. The Holy Spirit, of course. Yun yung strength natin para hindi tayo tamaan ng mga plague. Bukod pa doon, syempre, yung scorching sun, di ba? Nandun yun, yung boils, yung, syempre, iinom ka ng, magiging dugo yung dagat, whatever. Napakarami niyan. Pero pagka pumuhos na yung latter rain, safe ka na. At the same time, kahit patayin ka ng mga tao, during that time, hindi ka na nila kayang patayin. Kasi tapos na, protektado ka na ng Panginoon. So, dalawa ang purpose niya. Para bigyan ka ng voice, boldness to preach. Halimbawa, kasi isusuplong tayo sa mga kulungan, ilalagay tayo sa mga korte, magsasalita tayo. Lahat maalala mo na. Tapos gagamitin ka na, ang magsasalita na sa'yo, ang banal na Espiritu, hindi na ikaw. At the same time, hindi ka natatamaan ng mga tinatawag nating plague. Ang sabi sa Biblia, sa Psalm chapter 91, 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. So, hindi yan lalapit sa'yo. Bakit? Protektado ka na. Ang tawag natin dito ay sealing. Sinil ka na ng Panginoon na hindi ka na maaano pa. Sinecure ka niya. Kaya pag dumating, pagpapatayin ka na ng mga tao, pagpatay nila sa hindi ka na mamamatay, tapos darating na yung nakakabayong, nakaputi na ang Panginoon at kukunin na tayo. Safe na tayo forevermore. Ito yung pinaka-surety natin. Ito yung assurance na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. May mga ilang points na dapat tayong tandaan sa mga quotations na meron si Ellen White, may kinalaman sa message ng 1888. Kaya napakagandang una ay an eventful period of time. So, yung 1888 ay napakahalagang period of time. Hindi lamang sa history ng Seventh-day Adventist, kundi sa history ng buong mundo. Bagaman hindi nila ito naintindihan, pero doon kasi nagpasimula na i-preach yung message sa iilan lang hanggang sa lumawak ito sa buong mundo. Ngayon, noon, ilan lang ba sila? Siguro, ang membership lang ng Seventh-day Adventist noon, 100,000. Ngayon, ilan na? 21 million na ang Seventh-day Adventist. Kung ipoproclaim ng 21 million na ito yung Three Angels Message, sa bawat radyo, sa bawat television, ilan ang mararating nito?
Napakarami, di ba? Mabilis lang ang work natin kung lahat tayo ay magiging engaged sa work. That's it. So it's an eventful period of time. Pakibasa. The days in which we live are eventful and full of peril. The signs of coming of the end are thickening around us, and events are to come to pass that will be a more terrible character than any of the world has yet witnessed. So, parang inihahanda tayo ng Panginoon. Kaya yung mga nangyayaring mga disaster ngayon ay paraan para lalong magtumibay o para matatakan tayo. Ibig sabihin, mag-decide tayo. Sealing is settling into the truth. Para nag-decide ka, lagi kang nagdi-decide hanggang sa i-purify mo na yung decision mo hanggang sa ayaw mo nang pumunta sa mga bagay na hindi sa Panginoon. Bale, magiging natural na sa'yo to walk in the light. Oo, hindi siguro natural, kundi magiging immune ka na sa mga sophistries na ino-offer sa'yo ng mundong ito. Magiging immune ka na. Ganun, kasi alam mo na kung paano sila gagalaw. Pangalawa, loud cry begins. Pakibasa. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ, the sin-pardoning Redeemer. This is the beginning of the light of the angel, whose glory shall fill the whole earth. So, eventful ito ang loud cry. Number 3, the essential preparation to stand in the time of trouble. Pakibasa. If you would stand through the time of trouble, you must know Christ and appropriate the gift of His righteousness, which He imputes to the repentant sinner. Ayan, dapat alam na alam mo. Kasi unang-una, mawawala na ang Biblia. Isi-threaten ka. Kaya nung panahon na itinithreaten ng ating mga alagad, talagang ready na silang mamatay. Hindi ka rin naman ready mamatay kung wala kang assurance ng salvation. Kaya yung ating mga reformers na pinagpapatay at pinagsusunog, meron silang malaking seal and assurance na meron silang salvation. Ganun din yung ibibigay ng Panginoon sa bawat tao na ready nang i-persecute. Okay? Yung mga banal ay magpapakabanal, ang mga liko ay magpapakaliko. Kaya hindi magsusurvive yung mga hindi nabuhusan ng banal na espiritu during that time. Kaya essential talaga na bukod sa binuhusan ka ng banal na espiritu, dapat maintindihan muna ito, itong light of the glory of God na ito, dahil ito rin ang magpapacify sa'yo pagka ikaw ay troubled na troubled. Tsaka kung tayo ay messenger, kung wala naman tayong message, how can we be called as a messenger? At saka kung ang mga message natin ay tungkol lang sa kautusan, pero wala yung assurance of salvation, hindi rin ito matibay. Okay? Next. Number 4, message to be preached. A work is to be accomplished in the earth similar to that which took place at the outpouring of the Holy Spirit in the days of the early disciples, when they preached Jesus and Him crucified. Many will be converted in a day, for the message will go with power. Ayan. So, kung asahan natin na kung gaano ka makapangyarihan ang pangangaral, panahon ni Pedro, mas makapangyarihan pang dihamak ang pangangaral sa huling araw. Pero ano ang ipangangaral nila? Ano bang pinangaral ni Pedro? Di ba si Jesus Christ at crucified? Hindi naman Sabbath, hindi naman law, hindi naman ganun eh. Pero alam na nila yung law during that time. Alam na nila ang Sabbath, alam na nila lahat ng kautusan, pagkain, lahat alam na nila. And yet, the most powerful message na dala-dala ni Peter is that Jesus was crucified, died for you and me. And then called them to repentance. That's called them to repentance. Ang sabi, the theme that attracts the heart of the sinner is Christ and Him crucified. Ang talagang tema na nag-a-attract sa kanya ay yung sinners, ay yung Christ crucified. Dapat ito talaga ipangaral natin. Kahit sino pang kausap natin, ma-attract sa atin. On the cross of Calvary, Jesus stands revealed to the world in an unparalleled love, yung pag-ibig ni Kristo. Present Him thus to the hungering multitudes, and the light of His love will win men from the darkness to light, from the transgression to obedience. Kaya pagka ang cross ng Calvary yung pinresent mo, mag-uobey sila. Pero ngayon, parang hindi mo ma-present ng maigi, hindi mo maintindihan, paano ang cross ng Calvary? Lagi naman pinipreach yung cross ng Calvary. Pero bakit hindi siya mag-create ng obedience sa puso? Kasi nandun pa rin kaagaw niya yung kailangan mo pa rin gumalaw, gumawa, sumunod para maligtas. Pagka fear yung factor na nag-motivate sa tao para sumunod sa Diyos, he will cease to obey God. Kasi paano ka susunod sa isang taong hindi mo mahal, kundi takot ka lang? Di ba? Magsasawa ka, isang araw, aalis na ako dito, lalayas na ako dito kasi takot lang ako sa kanya. Galit na galit ka. Pero pagka nakita mo na kahit hindi ka pa sumusunod, kahit makasalanan ka pa, niligtas ka na niya, inaccept ka na niya, binigyan niya ka na niya ng eternal life, ano pang motivation ang kulang sa'yo
para sumunod sa Kanya, wala ka nang maidadagdag para ikay maligtas. Wala ka nang maidadagdag para kay maligtas. And finally, the power that gives efficiency to preaching. Makakapag-preach ka lang efficiently kapag ka ang pinreach mo si Christ. Kapag ka ibang subject ang pinreach mo, wala kang efficiency sa iyong sarili. So, ito yung mensahe na binigay sa atin ng Panginoon. And pakinggan po natin ngayon na dapat sa lahat ng ating gagawin, i-lift up talaga natin si Jesus. Right? Well, gusto ko lang sana idagdag lalo na po sa ating pong mga masugid na mga tagapanood na kung mag-aaral po tayo ng Biblia o pag-aaralan natin ng mga sulat ni Ellen White, ito na po ang unahin muna nating pag-aralan. Ano ba yung pinakasentro sa lahat ng sulat ni Ellen G. White na magbibigay sa atin ng lakas, motivation to preach at saka mai-in-love tayo sa ating Panginoon Kristo. Isinulat niya na ang mga sulat para ma-in-love tayo sa ating Panginoon Kristo. Ipinagkaloob na sa atin ang pinakamaliwanag na revelation ng karakter ng Panginoon. Kung imimiss po natin yung opportunity na makilala ang ating Panginoon Kristo at pupunta tayo sa mga sidelines ng mga pag-aaral tungkol sa Biblia, hindi po tayo makahanda sa napakalapit ng pagdating ng Panginoon, lalo na sa pagbuhos ng huling ulan at saka sa pagsigaw ng loud cry. At ito po yung opportunity na meron tayo ngayon, mga minamahal na mga kapatid, dahil kung hindi natin i-grab yung opportunity, hindi tayo contemporary para alamin kung ano yung current na kalalagayang spiritual natin, lalo na sa kalalagayan ng buong mundo. Ito po yung totoong pagiging Adventist o naghihintay sa pagdating ng Panginoon. So ayun po, Pastor, magnalangin po tayo muli. Let's pray. Mahal na Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami dahil nalinawan po kami ngayong araw sa message of righteousness by faith. Kung ano ba ang latter rain at kung bakit ito kailangan sa aming panahon na ito. Na ito ang magbibigay sa amin ng lakas upang maging prepared sa mga dadating sa Jacob's time of trouble. At Panginoon, ito po ang magpupush sa amin upang i-proclaim ang message of the Christ crucified. Panginoon, samahan niyo po kami ulit sa mga susunod pang episode. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at inaanyayahan po namin muli kayo na manood po ng ating programa. At ako po si Alexa Tahud, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang ating programang Sharing the Vision.